Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakulong na sa mga oras na ito si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Inaresto na rin sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kaya hawak na ng mga otoridad ang 6 sa 7 ipinaaresto ng Sandigan Bayan. Kaugnay ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bago ngayon ay nagpalipas muna ng gabi si Revilla sa tanggapan ng PNP-CIDG kung saan siya kusang nagpunta. Sabay diin na wala umanong due process. Nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, Mel, Emil, mismong si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla raw ang nagpayo kay dating Senador Bong Revilla na sumuko na lamang. Aminado rin itong si Secretary Remulla na matagal na sila magkaibigan ni Revilla pero hindi rin ito nangangahulugan na mabibigyan ng special treatment ang dating mambabatas. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko to ng walang takot. Sa isang FB Live pasado alas 9 kagabi, iginit ni dating Senador Bong Revilla na haharapin niya ang silampas sa kanyang kasong malversation of public funds through falsification of public documents, kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Ilang minuto lang matapos niyan, sumuko ang pinaarestong si Revilla sa otoridad. Kasama niya nagtungo sa PNP-CIDG headquarters ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Tagimat Party List Representative Brian Revilla. So nag-surrender sila? Yeah, so surrender sila. The usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken into custody, and of course yung medical check-up nga for the medical certificate, and the usual pagkuha ng mga fingerprint. Pagdating ng dating senador, naging mas mahigpit ang seguridad sa PNP-CIDG. 10:30 p.m., may dumating na van na naghatid ng bed frame at kutsyon. Sa PNP-CIDG nagpalipas ng gabi si Revilla. Kasabay ng pagsuko, sinurrender din ni Revilla ang nasa 20 baril na nakapangalan sa kanya. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG. Kinunan siya ng mugshot at fingerprint. Pero hindi tulad ng mga ordinaryo akusado, walang inilabas sa litrato ang PNP. Okay naman daw ang dating senador base sa kanyang medical check-up. He was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be. Even healthier. Bago ang pagsuko, nagtungo ang ilang taga-NBI sa bahay ni Revilla sa Cavite. Kinausap na si Revilla ng kapwa Caviteño na si Interior Secretary John Vic Remulla. Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant. At sabi ko, best na mag-surrender ka na. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Remulla at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katikat ni Remulla ang anak ni Revilla na si Jolo sa gubernatorial at vice-gubernatorial election sa probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is to advise him to surrender peacefully. Si Remulla pa mismo ang naghatid kay Revilla sa Sandigan Bayan mula sa Camp Crame sakay ng isang SUV. Nasa korte na aniya kung saan ikukulong si Revilla. Pero 3 jail facility ang inirekomenda ng DILG. Ang nasa Payatas, Camp Karingal at Bikutan. Pagdidiin niya, bagaman kaibigan niya si Revilla, I assure you, walang magiging special treatment doon. pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang madawit sa pork barrel scam. Pero malapit nang i-demolish ang Custodial Center, kaya hindi na pwedeng doon muli makulong ang dating mambabatas. Bukod kay Revilla, hawak na rin ng otoridad ang kapwa niya akusadong sina
dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Matapos ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kagabi, nagtungo ang mga taga-NBI para arestuhin ang dalawa. Isinailalim sila sa booking procedure sa NBI headquarters bago sila inilipat sa NBI Custodial Facility sa Muntinlupa. Sumailalim na rin sa booking procedures ang kapwa nila akusado na sina dating DPWH Engineer RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Sa Benguet naman ng aresto, si DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier Cristina Pineda. Sa 7 pinapaaresto ng Sandigan Bayan, isa na lang ang pinaghahanap. Yan rin si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Emilita Huwat. Tiwala naman ng DILG at PNP na makukuha at maaresto rin nila ang natitirang at-large na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla dahil alam na raw nila ang lokasyon nito. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. At sa piitan nga sa Payatas, ikinulong si dating Senador Bong Revilla sa kabila ng hiling niya sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili sa kustodiya ng PNP. Sa Biyernes pa kasi diringgin ang hiling kasabay ng pagbasa ng sakdal kay Revilla at mga kapwa akusado. Nakatutok si Maki Pulido. Mabilis sa mga aksyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pasado alas 11 ng umaga kahapon nang makuha ng dibisyon ng kasong malversation laban kay dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kinahapunan, pasado alas 5 ng hapon, na-issue na ang warrant of arrest at hold departure order laban sa mga akusado. Nang mabalitaan daw ni Revilla na may warrant of arrest na laban sa kanya, nagdesisyon na siyang sumuko kagabi. Bandang alas 10 ng umaga kanina, dinala na ng PNP-CIDG si Revilla sa Sandigan Bayan para iharap siya sa korte o return of warrant. Kasamang dumating ni Revilla ang asawang si Congresswoman Lani Mercado, mga anak at kapatid na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Isa sa mga kasamang abogado ni Revilla, si Attorney Ramon Esguerra, dating abogado niya sa kasong plunder. Kumusta? Pasok. Okay. Hinatid din siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumusta ang demeanor? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nagdididit, sabi niya, lalaban ako. Bago i-turn over ng PNP-CIDG ang kustodiya kay Revilla sa Sandigan Bayan, chinek muna ang kanyang vital signs tulad ng blood pressure na, ayon sa nurse, ay normal naman. Para raw sa kanyang seguridad, hiningi ni Revilla sa mga mahistrado na manatili siya sa kustodiya ng PNP. Didinggin ang mosyong ito sa Biyernes, pero inutos muna ng korte ang pagkulong kay Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Binasa pa ni 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang ipinadalang sulat ni Acting PNP Chief Melencio Nartates Jr. na humihiling na ihinto na ang pagpapadala ng mga detainee sa PNP Custodial Center. Magastos daw kasi at kailangan ng dagdag na manpower. Ayaw rin daw ng korte na sabihin ng publiko na may special treatment na ibinibigay kay Revilla. Ipinatawag din ng mga mahistrado ang superintendent ng Quezon City Jail na tiniyak na sapat ang seguridad at di tulad sa ibang city jail, maluwag ang kanilang pasilidad. Bago mag-alas 2 ng hapon, hinatid na si Revilla sa Quezon City Jail. 1:30 naman ng hapon dumating sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ni Revilla na sina Juanito Mendoza, dating accountant ng DPWH Bulacan at project engineer na si RJ Dumasig. Pareho silang sumuko kahapon sa NBI. Sunod na dumating sina Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan at JP Mendoza, dating hepe ng Construction Section. Tulad ni Revilla, sa Quezon City Jail din sa Payatas ang inisyong commitment order ng korte. Sa labas ng Sandigan Bayan, nagtipon-tipon naman ang ilang taga-suporta ni Revilla para iprotesta ang pag-aresto sa kanya. Sa Biyernes, January 23, nakatakdang basahan ng sakdal si Revilla at kanyang mga kapwa-akusado. Sa araw ding yon nakatakda ang pre-trial conference sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At makibalita na tayo sa mismong kulungan kung saan ipiniit si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado. Doon tiniyak din ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang bibigyan ng special treatment. Nakatutok doon live si Jonathan Andan. Jonathan.
Vicky, 4 na oras na ngayong nakakulong si dating Senador Bong Revilla dito po sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas. Kasama niya po nakakulong dito ngayon yung 4 na kapwa niya akusado doon sa mga kaso kaugnay sa milyong pisong umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Paglabas niya sa Sandigan Bayan, ibiniyahe na agad sa kanyang kulungan si dating Senador Bong Revilla. Ang destinasyon ng convoy sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Dito, sunod-sunod na nagdatingan ng mga anak ni Revilla. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedure. Binigyan din siya ng dilaw na uniform ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ganito ang itsura ng magiging kulungan ni Revilla. 47 square meters ang laki. May 5 bunk beds, kasya hanggang 10 PDLs. May sariling palikuran at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Tinitiyak ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. And kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, isasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. Sino kaya ang makakasama niya sa selda? After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Gaya ng ibang PDL, ang allowance ni Revilla sa pagkain, 100 piso lang kada araw. Almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Pero ho, kung may dala ho ang kanilang dalaw, ay karapatan din naman ho nila. Basta lutong pagkain at subject to inspection ng ating mga BJMP personnel. Bawal ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may electronic dalaw o online hearing, may papahiram naman daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Bukod kay Revilla, dito rin iniutos ng Sandigan Bayan na ikulong ang 4 na iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation at graft kaugnay sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Yan ay ang mga kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mga engineer na sina JP Mendoza at RJ Domasig at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kasama nilang 5 ang 7 iba pang DPWH officials na ikinulong dito noong Nobyembre dahil naman sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Vicky, sa ngayon, 12 opisyal ng gobyerno na yung nakakulong dito dahil sa flood control scandal. Kaya sabi ng BJMP ay dadagdagan nila yung security dito. Ang sabi po ng tagapagsalita ng BJMP ay sa mga oras na ito nakasuot na po si Revilla ng BJMP yellow uniform at ang hapunan na inihanda sa kanila ngayong gabi, ginisang pechay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Kumpiyansa si DPWH Secretary Vince Dizon na malakas ang ebidensya laban sa mga sangkot sa umunoy substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sinabi ni Dizon nang tumestigo siya sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Maki Pulido. Isinalang ng prosekusyon bilang kanilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon para sabihin ang kanyang mga obserbasyon matapos inspeksyonin ang 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang paglilitis ay nasa yugto ng bail hearing para sa dating taga-DPWH Mimaropa. Pinaghahanap pa kasi sina dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng construction company na SunWest Inc. Sa cross-examination, ipinunto ng mga abogado ng mga akusado na ongoing pa ang proyekto at hindi pa tinatanggap ng DPWH kaya't responsibilidad pa ng kontraktor. Sabi ni Dizon, dahil sobrang substandard ang pagkakagawa, imposible nang maayos ang proyekto ng hindi ginigiba at pinapatayuan ng bago. Dagdag ni Dizon na sa Program of Works, 12 meters dapat ang steel sheet pile na magpapatibay sa konstruksyon ng dike. Pero 3 meters lang ang ginamit. Pagpunto ng depensa, isang lugar lang ang ininspeksyon kung saan nakita ang 3 meters na sheet pile. Pero sabi ni Dizon, ininspeksyon din ang ibang bahagi ng higit 400 meters na road dike. Magakas ang ebidensya, klarong-klaro. Kitang-kita naman natin na talagang
substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. Naniniwala si Dizon na mapapanagot ang sabi niya ay kontsabahan para manakaw ang pera ng bayan. May kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakontsabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Sa susunod na pagdinig sa kasong malversation, kaugnay ng di umano'y maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro, isasalang naman ng prosekusyon bilang kanilang testigo ang isang opisyal ng Land Bank of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Viral ang isang tricycle driver matapos umanong mag-counterflow at tila nang asar pa ng kasalubong na sasakyan. Nahanap ng GMA Integrated News ang driver at giniit niyang hindi siya ang nag-counterflow dahil two-way ang daan. Kinumpronta at minura rin umano siya ng nakasalubong na motorista. Nakatutok si Rafi Kima. Viral ngayon ang videong ito ng isang tricycle driver na nag-counterflow umano at tila inasar pa ang nakasalubong na driver. Maririnig ang kasama ng kumukuha ng video na tila kabado na sa engkwentro. Mali lang ma'am, binibidyoan ko lang para makaroon ng leksyon. Dahil dito, ang Land Transportation Office naglabas ng show cause order para sa rehistradong may-ari ng tricycle at sa tricycle driver. Lumabas sa kanilang investigasyon na pasuna ang rehistro ng tricycle at ang lisensya ng driver. Kaya kailangan nila magtungo sa LTO sa Huwebes, January 22 para pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat patawan ng kasong administratibo. Natuntun namin ang tricycle driver sa kanyang bahay sa Quezon City. Nangyari raw ang insidente sa westbound lane ng North Avenue bago makarating sa EDSA sa tapat ng ginagawang North Triangle Common Station. Paliwanag niya, hindi raw siya ang nag-counterflow. Two-way raw ang kalsado noong mga oras na yon dahil isinara ang kabilang lane. Siya yung counterflow, hindi man po ako yung counterflow dun eh. Ang viral video, malaki na raw ang epekto sa kanya, pati ang kanyang anak. Galit daw sa kanya matapos mapanood ito. Ako yung sinisisi. Tapos may mga bantarin sa akin na kung ano-ano mga sinasabi. E di siyempre, nakakaano sa akin yun, di ba? Ang napanood sa video, hindi rin daw ang kabuuan ng insidente. Dahil sa pag-aakalang nag-counterflow siya, bumaba raw ang driver ng kotse at kinumpronta siya. Aminado ang tricycle driver, naasar na rin siya kaya ganun ang reaksyon niya sa video. Basta pagbaba niya po na pasigaw po na minura po ako, bakit hindi ka umatras pa? Kasi daan mo kasi sabi niya one way daw, hindi naman po one way yun eh. Bago kayo sumakay sa mga ganyan, tanungin niyo muna yung totoo, alamin niyo muna yung totoo. Pagkumpirma ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, wala nga raw counterflow violation ng driver. Pero nakitaan naman siya ng patong-patong na ibang violation. Bukod sa pasong rehistro at lisensya, hindi rin daw dapat dumaan sa North Avenue ang tricycle. May tuturing raw kasi itong national road na bawal pasadahan ng mga tricycle. Tricycle ban, expired driver's license, and inappropriate, invalid driver's license because hindi siya dapat namamasada. Ipinatawag ng tricycle driver at ang ama niya na siyang rehistradong may-ari ng tricycle. Aminado naman ang ama sa mga paglabag at haharapin daw nila ito sa LTO. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bigo pa ring mahanap ang negosyanteng si Atong Ang nang halughugin ng mga otoridad ang umano'y beach house niya sa Zambales. Nakatutok si James Agustin. Bitbit ang arrest warrant para kay Atong Ang mula sa Santa Cruz RTC. Tinungo ng NBI NCR at NBI Olongapo ang umano'y beach house ni Ang sa barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Pinarap sila ng caretaker at pinapasok ang 5 operatiba base sa pakipag-ugnayan ng caretaker sa telepono sa kanilang abogado. Pero matapos sa mahigit 20 minutong paghalughog, pagpapabukas sa mga nakalak na kwarto at mga cabinet, at pagpasok sa mga comfort room, tanging mga construction worker lang ang inabutan at walang hinahanap na si Ang.
Sabi rin ng mga opisyal ng barangay na tumulong sa paghahanap. Wala po kami nakita ang atong ang po na sinasabi po. Ayon sa mga caretaker din, kasi matagal na rin po tayong punong barangay or kapitan dito sa barangay, ay pag-aari po ni Boss atong ang. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Since na naging kapitan po ako. Wala rin nila silang napansin naglalabas-masok sa property nito mga nagdaang araw. Actually, labas-pasok kami dito dahil nga po laging tinatamaan ng bagyo po ito. Wala naman po kaming kahinahilalang nakikita bukod sa paggagawa ng construction. Dahil bigong matagpuan si Ang, ipinareceive na lang sa punong barangay at caretaker ng property ang arrest warrant para sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Sir, gusto lang matanong, ito ba pagmamayari atong Ang? O ano po? Sige po, sir, salamat po. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nagbiruan, nagkapikunan hanggang sa nagkarambulan. Ganyan ang nangyari sa dalawang magkaibigan sa gitna pa man din ng pagdiriwang ng sinulog sa Kabangkalan sa Negros Occidental. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa gitna ng pagdiriwang ng sinulog sa Kabangkalan City sa Negros Occidental nitong linggo. Nabalot ng tensyon ang bahaging ito ng Rizal Street, Barangay 7. Ang nooy pagtatalo lang, nauwi sa pananakit ng tangkaing hampasin ng lalaking ito ang isa pang lalaking naka-t-shirt na itim. Gumanti siya at saka sinabunutan ang nanakit. Saka pinagsusuntok at sinipa pa sa ulo. Natigil ang gulo ng awatin sila ng mga kasamahan. Ang sinaktan sa video, isang miyembro ng LGBTQIA+ community na si John Mark, 32 anyos. Ang nanakit sa kanya, kaibigan raw niya na kapwa niya miyembro ng LGBTQ community. Siya, yes sir, nagkagtulang yan sa amon nga table, yes sir. Yung mga amiga ko, yung mga kagian, ganiya gataay kami yan, nagkakurayanay, pero pakadlaw, yung bala yes sir, how, nga kami lang, ang suya, yung bala below the belt, na bala sa akon, bala nga pagkatao. Ang mga ambay, yung pigado ko, nang gamay akon balay. Aminado si John Mark na hinapas niya rin ng bote ang nanakit sa kanya hanggang sa nangyari na ang insidente. Kung ito yung diado, sir mo, pila ko ka days nga wala ko obra. Kag kinanglan, gid sir, kinanglan. Kung gid sir, bala nga mapasitiskan sa akong nga ulo. Kay ang ulo, kung gid yung laban niya, gid nga sumbag. Ayon sa pulisya, hindi raw na-report sa kanila ang insidente, kaya hindi sila kaagad nakaresponde. Ang inang area, may pulis ginada. Wala man namang ginatoleran ang mishap sa amon opisina. Pero ang inisyal nga, ang nag-roving sila, nagtiyog sila, kaya hindi lang sila sa stationary sa amon ng area mo. Ikinalungkot naman ng organizer ang nangyaring insidente. Refrain from those actions, no? Kung may masinadya lang kita, wala kita permiso may mahimo, no? Warnings na ton every now and then ara gina mo. Galing ti kung nakainom na, gagwa ang mga grads nila. Sinubukan naming makuha ang panig na nanakit kay John Mark pero wala pa siyang sagot sa aming mensahe. Pero nakatakda naman daw makipag-ugnayan si John Mark sa kaibigan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos, nakatutok, 24 oras. Nagsumiti ang Senate minority ng binansagan nilang Minority Report kaugnay ng flood control scandal. Idiniin sa report ni dating House Speaker Martin Romualdez o si Speaker Martin Romualdez, pero sinabing walang sapat na ebidensya laban sa dalawa nilang kasama sa minorya. Ang tugon ng liderato ng Senado sa pagtutok ni Mau Gonzales. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez.
Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan, Merong question mark nga sa, makikita nyo rito yung... pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President tung December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijib Olaivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Oo. Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang-media. Ano silbi nun eh? Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senators sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion eh. You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras eh. Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hinihingan pa namin ng tugon si Committee Chairman Senador Ping Lacson. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala na pong direktang epekto ang bagyong Ada. Sa lagay ng panahon, ngayong patuloy itong lumalayo sa kalupaan. Huling namataan ang sentro ng bagyong Ada sa layong 970 kilometers east ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pa itong humina at maging isang low pressure area na lamang bukas. Sa gitna niyan, may binabantayan ding isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong epekto sa bansa at nananatiling mababa ang tsansa maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero inaasahang lalapit sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao sa mga susunod na araw, kaya patuloy na tumutok sa updates. Samantala, maulap na panahon na may mahihinang pag-ulan pa rin ang dala ng hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ng maulang umaga bukas sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Cordillera, Administrative Region at Mindoro Island. Posibleng magpatuloy yan sa hapon kaya maging alerto sa banta ng baha at landslide. May tsansa naman ng kalat-kalat at mahinang ulan sa Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero huwag pa rin kalimutan ang payong dahil hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. May nakataas ding gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya inaabisuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil lubhayang mapanganib. Nagpanting ang tenga ng kalihim ng DPWH sa pahayag ni Curly Vizcaya na tila sila pa ang ninanakawan
dahil sa ipinasosoli umanong pera para maging state witness. Umalma rin ang Assistant Ombudsman. At nakatutok si Joseph Moro. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, sinabi ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya na parang sila pa umano ang ninanakawan ng umano'y hiningi ng gobyerno na magbalik sila ng pera o mag-restitute para maging state witness. Itinanggi na ng Department of Justice ang pasaring sa tanungong ito sa pagdinig. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Tila nagpanting naman ang tenga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Discaya. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pa ang ninakawan. Kalokohan din ang turing ng Assistant Ombudsman sa pahayag ni Discaya. Hindi aniya pangingikil kundi pananagutan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Nang mawala raw ang pera para sa flood control, pondo pati kaligtasan ng mga Pilipino ang nawala. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Discaya pero no comment na anila sila. Ang ilang sangkot sa anomalya tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga DPWH engineer na sina Gerard Opulencia at Henry Alcantara at contractor na si Sally Santos, aabot na sa 316 million pesos ang mga isinoling pera sa Department of Justice. Nasa 1.5 billion pesos daw ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4. Nagsuko na rin dati ng 2 luxury vehicle, ang isa sa kinasuhan na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders sa mga ari-arian ng mga umano'y sangkot sa anomalya at ang halaga ng mga frozen assets aabot na sa halos 23 billion pesos. Sakop nito ang lampas 700 mga individual at lampas 500 na mga entities tulad ng mga construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 mga bank accounts. Nasa 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng mga real estate properties, pati na iba pang mga investments, sasakyan, insurance, at mga e-wallet accounts. Ayon sa AMLC, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na itong maghain ng kaso para sa forfeiture para tuluyan na itong mabawi ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umulan ng abo sa ilang lugar sa Albay dahil pa rin sa patuloy na pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Nakatutok doon live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, may mga namangha, meron din namang mga nabahala nang mangyari kagabi ang ashfall sa ilang lugar dito sa Legazpi. Kung hindi nakatalukbong, nakapayong ang mga taga-barangay Rawis dito sa Legazpi City, Albay kagabi. Hindi yan dahil sa ulan, kundi dahil sa pag-ulan ng abo na nagtila snow pa nang kumalat sa mga kalsada. Konti-konti lang siya, parang snow. Parang may napasok din dito sa lalamunan ko paglabas ko nung nag-video ako. Naubo ako. Maano siya, parang masakit. Parang pong alikabok na bumabagsak po sa galing sa taas. Tapos pagtingin ko po sa sa bulkan, may lava pong lumalabas. Tapos pag po masakit po sa mata, nakakapuwing po. Ang ilang mga bata nga, panay ang pagpag ng buhok, pati na ng katawan. Natakban din ng abo ang mga upuan ng mga motorsiklo at iba pang mga sasakyan. Biglang bumagsak yung usok ng yung abo. Takbuhan sila daw sa loob ng bahay. Basta yung naglalaro doon sa sa pawa. Sabi niya ang damit ko puti. Pag-uwi ko itim na. Hanggang kanina, di pa rin maubos-ubos ang abo sa tindahan ni Jose. O bumabalik. Kanina pa akong punas ng punas tapos ginaganyan ko. Hanggang ngayon meron pa? Meron pa. Mababakas pa rin ito sa mga tanim, lalo na sa mga nakaparadang sasakyan. Sa may barangay 52 Matanag naman, tila niebe ang itsura ng mga bumagsak na abo. Nagsimula raw ito pasado 8:00 ng gabi at tumagal ng humigit kumulang 1 oras.
Kinumpirma naman ng Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office na light ashfall mula sa Bulkang Mayon ang naranasan ng mga taga-Legazpi, partikular yung mga nasa northern urban barangay ng lungsod. Wala namang mga residenteng kinailangang ilikas. Sa datos ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 13 volcanic earthquakes, 340 rockfall events at 45 pyroclastic density currents o uson sa nakalipas na 24 oras. Samantala, paalala ng mga otoridad sa mga apektado na manatili na lamang sa loob ng bahay at gumamit ng N95 face mask o kaya'y basang tela na malinis para ilong kung kinakailangan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Good evening mga kapuso! Stronger friendship. Yan ang bit-bit ng dalawang PBB ex-housemates at wildcard buddies na sina Anton Vinzon at Rave Victoria mula sa bahay ni Kuya. Pero speaking of friendships, ano kaya ang namumuo sa pagitan ni Ashley Sarmiento at Rave ngayong isa sa kanila ay nasa outside world na? Makichika kay Athena Imperial. 70 days tumagal sa bahay ni Kuya ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates at wildcard buddies na sina Anton Vinzon at Rave Victoria. Sa panayam ng GMA Integrated News, ibinahagi nila ang friendships na nabuo nila sa bahay ni Kuya. Dahil newbie sa showbiz si Rave, humihingi raw siya ng mga payo kay Anton na halos 3 years na sa industriya. First mo! First show po. As in lahat. Yes po, hindi pa po ako nag-taping. Blessed po ako na may kaibigan po ako katulad ni Ton, tsaka yung ibang housemates. Anong na-share mo sa kanya? Kasi ikaw, Madami po. Madami po eh. Parang yung anong buhay showbiz talaga bilang ano na rin po, pag sa workshop, wala rin po siyang idea doon. Tinuruan po talaga namin siya and willing po talaga siyang matuto. Sabi ni Anton, merong pagkakaibigang mas tumibay sa bahay ni Kuya, tulad ng friendship nila ni Sofia Pablo. Meron ding getting to know you kind of friendship. Siyempre po si Sofia, nag-build po talaga kami ng friendship doon. Sila Carmel, Lela, Crystal, Miguel. Sino pinaka na-buildan mo ng friendship? Siyempre po lahat sila. Friendship muna. Pero ang friendship ni Rave at Ashley Sarmiento may patutunguhan. Kahit sa bahay lang kami nagkakilala. Actually, silang lahat. Doon ko po sila lahat nakilala. Parang siya talaga yung pinakatumatak. Si Ashley po kasi sobrang masiyahin niya. Tipong kakagising ko lang po, tumatawa na siya. Parang doon pa lang nabubuo na yung araw ko pag gano'n. Pinapatawa niya ako. Kinikilig. Special daw talaga si Ashley para kay Rave. Sa pagbabalik nga niya sa PBB House sa wildcard, may ibinigay siyang regalo kay Ashley. Sa akin po to. Yung isa po, pinabless ko po yun. Binigay ko po sa kanya ng wildcard. Pero sa kanya po itong hair tie. Ang prayer ni Rave, makasama sa Big Four ng season, si Ashley. Kung ano po nararamdaman ko. Ano ba intention mo? Yan na. Deeper na relationship kasama siya. Lalo na ngayon yung kilala ko na yung family niya. Rave shared na nakilala at nakasama na niya ang family ni Ashley nang i-celebrate nila ang birthday nito habang pinapanood ang Sparkle Artist sa loob ng bahay ni Kuya. Actually, sila po yung parang nag-chat. Tapos nabibigla ko yung mga ate niya. Parang tinatawag na sa akin, bunso. Siyempre po, nakakataba na puso na ang ganda pala ng tingin din ng mga magulang niya sa akin. Like, okay naman daw. Kasi daw, inaalagaan ko po si Ashley sa loob. Pero mukhang dadaan siya sa butas ng karayom pagdating kay Benjamin Alves na gumanap na daddy ni Ashley sa GMA drama series na Akusada. Binabantayan siya ni Kuya Benjamin Alves. Oo nga po, nakita ko po eh. Gusto mo siyang kausapin? Oo naman po, lahat po, lang ka-close ni Ashley. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Basura kung ituring ng isang mambabatas ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na kung makarating sa Justice Committee ay mauuwi sa 1 taong ban sa paghahain ng iba pang reklamong impeachment. Giit ng naghain, hindi yan ang layo ng kanyang reklamo na hindi anya mahina. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Di tulad ng impeachment complaint na inihain noon laban kay Vice President Sara Duterte, ang reklamong inihain kahapon laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay daraan sa pagdinig ng House Committee on Justice alinsunod sa dati nang nailatag na rules on impeachment ng Kamara. Because this is filed by a private individual endorsed by a House member. Binabantayan kung kailan mare-refer sa Justice Committee ang impeachment complaint dahil yan ang magiging hudyat na nagsimula na ang one-year bar rule. Ibig sabihin, wala nang ibang maaaring ihaing impeachment complaint laban sa Pangulo pag nangyari yan. Mahina pa naman ang kasalukuyang impeachment complaint laban sa Pangulo para kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. At kung madismiss nga, ligtas na sa iba pang impeachment complaint ang Pangulo sa loob ng 1 taon. Kapwa pinagdududahan ngayon ni Erice ang abogado naghain ng reklamo, pati ang nag-endorso sa impeachment complaint na si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. He's identified with the Garcias, who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Wala pang tugon ng National Unity Party o NUP o sinisay sa pasaring. Habang itinanggi naman ng abogadong naghain ng impeachment complaint na ginawa niya lang ito para gumulong ang one-year bar, sabay giit na hindi mahina ang inihain niyang kaso. I have evidence, it was attached to the complaint. It is without prejudice to further evidence that might be produced later on. Giit niya, hindi siya maka-Marcos at hindi rin maka-Duterte, bagamat may isa siyang hinawakang kaso ng partido ng dating Pangulo. How could I be pro-Marcos when in May of 2022, I actually was one of the lawyers that filed a case before the Commission on Elections to have the Duterte bloc of PDP Laban declared as the legitimate PDP Laban. Sa ngayon ay wala pa naman sa komite ang reklamong impeachment na kailangan munang ipasa ng House Secretary General sa Office of the Speaker pagkatanggap niya. Bagay na hinihingan pa namin ng kumpirmasyon sa SecGen kung nagawa na. Kasunod niyan ay dapat namang aksyonan nito sa loob ng 10 session days na iba pa sa calendar days. Pagkatapos ay sakalang magkakaroon ng 3 araw ang plenaryo para i-transmit ito sa Committee on Justice. Sabi ng komite, hanggang wala pa silang hawak, ay hindi pagugulong ang one-year bar rule at maaari pang may ibang maghain ng mas matibay na impeachment complaint. If ever there will be subsequent complaint, like what you said, by another group against the president, no? Kung mag-aabot ito right before the referral to the Justice Committee, yes, perhaps it can be consolidated. Tiniyak naman ni Luistro na masusi nilang susuriin ang reklamo laban sa Pangulo tulad ng ginawa nila noon sa impeachment complaint laban sa Vice. The allegations must be based on personal knowledge and authentic records. That's what the verification provides. Para naman sa kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, baka drama series lang to para sa 1 taon. Bumenta na yun sa takilya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kampante si Pangulong Marcos na wala siyang ginawang impeachable offense sa gitna ng impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Tinawag din ng palasyo na fake news ang mga espekulasyong pakawala mismo ng Pangulo ang abogadong naghain ng reklamo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala pa umanong nakukuha si Pangulong Bongbong Marcos na kopya ng isinampang impeachment complaint laban sa kanya. At sa ngayon, ay wala pa umanong ginagawang paghahanda ang kanyang legal team ayon sa palasyo. Pero kampante umano ang Pangulo. Hindi naman po siya nababahala dahil alam po niya na wala siyang ginawa
na impeachable offense na maaaring masabi na siya ay dapat managot. Ayon pa sa palasyo, hindi na ikinagulat ng Pangulong impeachment complaint. Nauna nang sinabi ng palasyo, bagaman walang basihan ng mga tinukoy na grounds for impeachment, ay makakasama pa rin sa Pangulo at sa ekonomiya ng bansa ang paghahain ng reklamo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan, hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya. Sagot yan ng palasyo sa pinalulutang na espekulasyong pakawala rin ng Pangulo ang abogadong naghain ng reklamo dahil dati na itong naghain ng disbarment case laban sa isang personalidad na kritikal kay First Lady Luis Araneta Marcos. Kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So that's fake news. Itinanggi rin ng palasyo na panglihis lang ito sa mga hinaharap na isyu ng Pangulo tulad ng paratang ni Davao Representative Paulo Duterte. Igagalang umano ng Pangulo ang proseso at kapangyarihan ng Kongresong mag-impeach. Pag nagkataon, ang anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos ang kukumpas sa pag-usad ng reklamo sa Kamara. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. Isa sa mga ginamit na basehan sa inihaing impeachment complaint ay ang paglikha raw ng Pangulo sa ICI para protektahan ang mga tiwaling kaalyado. Mariin niyang pinabulaanan ng palasyo at inihalimbawa pa ang naging kaalyansa ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Sabi niya malungkot siya dahil nakasama niya ito sa alyansa at kaibigan niya, si Senator Bong Revilla. Pero ganun pa man, proseso pa rin naman na Nanindigan pa rin ang palasyo na tuloy ang trabaho ng ICI kahit pa wala nang natirang miyembro at walang quorum ayon sa chairman nito. Hinihintay ng Pangulo isusumiting report ng ICI bago pasyahan ang kahihinat na ng ICI. Sa ilalim kasi ng EO94 na lumikha sa ICI, hindi lamang flood control kundi infrastructure projects sa nakalipas sa 10 taon ang pinaimbisigahan sa komisyon. Ano't anuman, nariyan pa rin naman daw ang Justice Department at Ombudsman para maghabol sa mga tiwali. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hulikam sa Maynila ang panggugulpi ng 7 kabataan sa kanilang kapwa menor de edad. Ayon sa pulisya, ginantihan ang biktima ng mga dati niyang nakaalitan. Nakatutok si Mark Salazar. Nakakalaga ng mga gangster. Kaninang alas 4 na madaling araw ito nangyari sa may Avenida Maynila. 7 kabataan kabilang ang isang 12 anyos ang nanggulpe ng kapwa rin nila minor de edad. Binabanatan na. Mayor Isko, ano to? Mayor, grabe naman ginagawa po. Binugbog na po, Mayor. Oh. Grabe naman. Aray ko. Sakit niyan, Mayor. Mayor Isko, mga bata niyo dito. Ang uploaded video na ito ang ginamit ng pulis para matunton ang mga sangkot at imbestigahan ang nangyari. Ito pong mga 7 minors na involved ay mayroon pong 15, may 16, 13 at 12 ang kanilang mga edad po. Mga taga saan po itong mga kabataan ito? Dito lang rin po, sa area lang rin po ng Manila, sir. Yung iba po, Quiapo area, yung pong isa ay taga Baseco. So, halo-halo po sila. Yung pong isa ay yung pong biktima sa area ng Blooming Treat. According po sa kanila, no, magkakakilala sila. Ayon sa investigasyon ng Plaza Miranda Police Community Precinct na siyang rumisponde, resback pala ng 7 bata ang pagkuyog nila sa biktima. Lumang atraso na bayad na raw ngayon kaya hindi na raw magrereklamo ang biktima. Mayroon silang dating alitan. No? Di umano, itong isa doon sa mga nambugbog ay dating nasaktan nitong biktima ngayon. Oo, pero kamusta ho yung nagulpe? Kamusta siya ngayon? Maayos naman po siya no, nung pinuntahan natin doon sa kanilang bahay, pero ayaw na rin pong magreklamo nitong pamilya at nung itong mismong involved na minor. Dinala naman kanina ng pulisya ang 7 minor de edad na nambugbog sa Social Welfare Facility ng Maynila. May curfew ang Maynila para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Mas paiigtingin daw ang pagpapatupad nito habang pinapaalalahanan ng mga magulang na sila ang mananagot sa mga paglabag ng mga anak nilang minor de edad. Mas paigtingin pa po natin yung ating police visibility at the same time,
for future action natin is para ma-prevent itong mga ganitong pangyayari, magsagawa rin po kami ng mga panawagan sa bawat barangay namin upang maipaalam dun sa kanilang mga magulang na ang bawat minor ay supposedly yung ganong oras wala po sa kalsada. At kung sakali po na sila po ay mapatunayan na may pagkukulang, pwede rin po silang managot sa batas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. May inihahanda ng formal request sa Senado ang Justice Department para mailipat sa kanilang kustudiya si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Nasa Senado pa kasi siya kahit pasok na sa Witness Protection Program. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong arestado na sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, ang naiiwan na lang na nakakulong sa detention facility ng Senado ay ang kontratistang si Curly Discaya at si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Pero si Alcantara nasa ilalim na ng Witness Protection Program kaya usapin ngayon kung kukunin na ito ng Department of Justice. Insofar as the witness is admitted already into the program, Mr. Chair, the department will probably be asking for, especially for those who are under the custody of the Senate Blue Ribbon Committee, that we take custody of them so that they can be placed under the protective custody of the Witness Protection Program. Sama nyo na pag alis nyo. If the chair of the Senate Blue Ribbon Committee so desires, sir, then we will take the necessary or appropriate action to take him into our custody. Sige, baka mabawasan na namin yung laman doon sa baba dahil baka may mga ipapasok kami bago eh. Ayon sa DOJ, inihahanda na nila ang formal request sa Senado para makuha si Alcantara dahil magiging state witness ito sa ilang kaso ng flood control. Pero anila, kailangan muna nilang plantsahin ang pagtiyak sa seguridad nito. Medyo ingat tayo kasi remember, di ba, they are critical witnesses and they hold pieces, very important pieces of evidence for us to prove our case, no? Bukod kay Alcantara, nasa Witness Protection Program o WPP na rin sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opolencia at kontratistang si Sally Santos. Bilang testigo, makaliligtas sila sa ilang kaso kaugnay sa Ghost Project sa Bulacan pero pwede pa ring maharap sa ibang kaso. Nagsagawa naman ngayon ng preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong malversation laban kay Senador Joel Villanueva at mahigit 30 iba pa. Ayon sa DOJ, konektado ito sa Ghost Project sa 1st District ng Bulacan na kinasasangkutan din ng kontratistang top-notch Catalyst Builders. Pero sabi ng DOJ, hindi nakapag-file ngayong araw ng kanyang counter-affidavit si Villanueva na itinanggi ng nakinabang sa proyekto. Yun yung nag-ask na siya for extension. Yes po, hindi na po siya lumitaw today. The extension was granted until 26. Aminado naman ng DOJ na sa ngayon wala pang warrant of arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaya sa pamamagitan daw ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order, maring pabantayan ito. Categorically speaking po, syempre his right to travel cannot yet be impaired because wala pang HDO. But I don't think that it will be prudent for him to exit the country. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Panibagong cyber libel complaint ang hinaharap ni Congressman Kiko Barzaga na inihain naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Batay sa reklamong isinampa ni Puno sa Antipolo City Prosecutor, may kinalaman ito sa binura ng social media post ni Barzaga noong January 9. Sa post ay may mga inakusahan si Barzaga na mga nasuhulan umanong congressman ng isang personalidad. Wala naman siyang paliwanag na batayan o ebidensya sa post. Giit ni Puno, malisyoso ang akusasyon at hindi totoong tumanggap siya ng anumang suhol. Sagot naman ni Barzaga, haharapin niya sa korte si Puno. Humingi na rin si Barzaga ng tawad sa nasabing personalidad. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na fundraising ang magiging pagpirma ng Kamara sa inaasahang muling pagpa-file ng impeachment complaint laban sa kanya.
As expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising, no, ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan. Sa susunod na buwan, February 6, matatapos ang pag-lift sa one-year ban sa impeachment sa Bise. Noong nakaraang taon, hindi natuloy at ini-archive lang ng Senado ang impeachment complaint matapos sabihin ng Korte Suprema na ito'y unconstitutional. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuhang reaksyon ng liderato ng Kamara sa sinabi ng Bise. Looking forward si Asia's multimedia star Alden Richards na mapanood ng mga kapuso ang kanyang mga proyekto this year. Pero sa kabila ng busy schedule, di pa rin nawawala kay Tisoy ang kanyang hobbies at pakikipag-bonding sa friends and family. Makichika kay Nelson Canlas. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, matapos makapagbakasyon sa Amerika with his family during the holidays, pansin na pansin ang tila renewed energy ni Alden Richards. The Asia's multimedia star is definitely back in his element mula sa upcoming projects, pati na rin sa kanyang hobbies. Recently nga, nakasama niya ulit ang kanyang mga biking friends. Sinimula na rin niya ang kanyang hosting stint sa nagbabalik na Stars on the Floor. Excited po kami this coming February 15 na po yan sa GMA and panibago na naman pong pag-showcase ng mga pangmalakasang sayawan kasama ang ating mga celebrity dance stars and ngayon P-pop dance stars naman ang makaka-collab nila. At sa first quarter this year, sisimula na ni Alden ang seryeng Love Siargao kung saan makakasama niya ang aktres na si Nadine Lustre para ipakita ang ganda ng bahagi ng Mindanao. Excited of course with working with Nadine and at the same time it will be streaming on View. And it's gonna be our love letter to the Filipinos that will tell them na hindi natin kailangan lumabas ng bansa para makita yung ganda na nasa harap natin. Napa-throwback naman ng fans nang muling makasama ni Alden ang kanyang mga naging co-stars sa Twin Hearts. Very nostalgic din kasi very briefly lang din pero parang yung moments together nag-reminisce na bumalik sa akin yung mga times na nagkukulitan kami on set when we were all together with certain projects, but looking at us right now parang all of us, like the four of us already came a long way in our different journeys. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. 10 barko ng China ang namataan sa Baho de Masinloc sa pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Batay sa isinagawang Maritime Domain Awareness, sakay ng PCG aircraft, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barko ng China. Kabilang dito ang 5 militia vessels, 3 China Coast Guard ships at 2 warship ng China Navy. Hindi bababa sa 8 radio challenge galing sa mga Chinese warship ang natanggap ng PCG aircraft. Iginigiit naman ng PCG aircraft na nasa teritoryo sila ng Pilipinas at lehitimo ang kanilang paglipad. Hulikam ang pananakit ng isang lalaking estudyante sa kanyang babaeng kaklase sa Tagkawayan, Quezon. Sa video, kita na biglang itinulak at sinapak ng lalaki ang kinakausap na kaklaseng babae. Agad namang umawat ang isang gurong lalaki sa away pero nagpumiglas ang nanakit na estudyante. Ayon sa pulisya, nagmitya ang away sa paninira umano sa lalaking estudyante. Sinabi naman ng pamunuan ng paaralan na bibigyan ng karampatang disciplinary action ang lalaking estudyante. Sasailalim din ang 2 sangkot sa counseling. Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Maynila at Navotas, may isang naitalang nasawi. Nakatutok live si Marie Zumali. Marie? Mel, fire out na ngayong alas 6:30 ng gabi ang sunog na sumiklab kaninang hapon dito sa Bagong Bayan, Bacood, Santa Mesa, Maynila na umabot hanggang 3 alarma. Sa kuhang ito mula sa Himpapawid, kitang-kita kung gaano kalakas ang sunog na sumiklab ngayong hapon sa Santa Mesa. Halos matakpan na rin ng napakakapal na usok ang mga kabahayan at katabing kalsada.
Sa mas malapitang kuha, kitang-kita ang paglagablab ng apoy at kapal ng usok. Ginapang na nga ng ilang bombero ang bubong sa katabing gusali para mas masapol ng tubig ang sunog. 6:14 nang ideklarang under control ang sunog. Sa barangay San Rafael Village, Navotas, isang patay matapos masunog ang isang storage ng iba't ibang events decor at furniture kaninang pasado alas 12 ng tanghali. During overhauling, meron po tayong nakita na isang casualty po. Sa pangalan lang po kasi ito ay taga Cavite po yata. Si Jaylan Cyrus Roldan, male po and 20 years old po. Dalawa naman ang sugatan na kapwa nagtamo ng laceration. Ayon sa BFP, umabot hanggang second alarm ang sunog na posible raw nagmula sa pag-welding. Ang tinitignan nating mga anggulo rito na possible cause of fire is yung electrical overload kasi yung nag-welding is possible na gumamit ng extension wire based din sa initial statement niya. So, possible din na yung ignition of material caused by welding slag. Dahil gawa sa light materials ang laman ng storage facility, sobrang bilis daw na kumalat ang apoy. Kaya nahirapan sa pag-apula ang mga bombero na inabot ng 4 na oras. Aabot sa 5.2 million pesos ang halaga ng napinsala. Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga arson investigators dito sa sunog na nangyari dito sa Santa Mesa, Maynila nga, no? Para malaman kung ano yung naging sanhi ng sunog at yung kabuuang damage na idinulot nito. At nagpapatuloy din yung kanilang mopping operation. Samantala, nagpapaalala naman po ang mga kinauukulan na patuloy na maging alerto at mag-iingat lalo't walang pinipiling lugar at panahon ang sunog. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Nawala sa laot sa Davao Occidental ang isang bangkang may 15 sakay. Isa sa mga sakay pa lang ang natatagpuan. Isa siyang crew member na binigyan na ng medical na atensyon at sinusubukan pang mahinga ng pahayag. Ayon sa Coast Guard Station ng Davao Occidental, huling namataan ang bangka sa Sarangani. Papunta sana ito ng Governor Generoso sa Davao Oriental pero bigong makarating doon nang ligtas kahapon. Sa ngayon, prioridad umano ng Coast Guard ang paghahanap sa mga pasahero bago simulan ang investigasyon sa insidente. Ikinadismaya ni Senador Rodante Marcoleta ang hindi umano masyadong pagtalakay sa bagong bahay na nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito rin anya ang bahay na binanggit ni dating Congressman Zaldico na ginagawa umanong bagsakan at imbakan ng pera na para umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzales. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Zaldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Peasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate the former speaker. Hindi tayo nagtatarget dito.
dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, you know, this is something that the OJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through. No? We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Romualdez. Pero naon nang sinabi ng kanyang abogado na ang alegasyong si Romualdez ang bumili ng naturang bahay ay nanggaling lang sa sinabi ng mga staff ng dating tenant ng bahay na hindi naman suportado ng dokumento. Hindi rin daw lumabas ang pangalan ni Romualdez sa anumang titulo, kontrata o resibo na may kaugnayan sa property. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa Bicol ang paghahanap sa binansagang #1 most wanted na si Atong Ang. Sinuhil ang pinupuntahan umano niyang sabungan sa Libon sa Albay pero bigo siyang makita. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive. Mula Legazpi City, maagang tumula kanina papuntang Libon, Albay, ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Mahigit 1 oras din ang binyahe para marating ang sabungan na lagi umunong pinupuntahan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na pinaparesto ng 2 korte dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Bago pa man makarating sa area, nakipag-coordinate ang mga tauhan ng NBI sa Libon Municipal Police Station kung saan ilang pulis din ang sumama sa operasyon. Mag-alas 9 ng umaga, natuntun na ng mga tauhan ng NBI ang sabungan. Sinuyod ang lugar. Gumamit din ng drone para masiyasat ng gusto ang napakalawak na lupain. Ang tila rest house na ito, sinilip. Sinuyod din ng mga otoridad ang katapat na property. Pero bigo silang matuntun si Ang. Pagtitiyak ng NBI, patuloy ang kanilang ginagawang paghahanap sa tinaguriang #1 most wanted. Hindi po tayo minto at meron tayong mga efforts dyan. Hindi lang namin din pwedeng masabi ngayon yung details pero hindi po tayo nagpapahinga dyan, hindi po tayo minto. Una nang sinabi ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Ang pero hindi sinasantabi ang posibilidad na illegal siyang nakalabas ng bansa. Kung may natatanggap kaming information at credible po ito, i-binavalidate po natin ito. At sa ngayon po, marami tayong natatanggap ng mga leads. Ito po ay ating binavalidate. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nakiindak, nakisaya at nakipit senyor sa selebrasyon ng sinulog ang kapuso power couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. At dahil malapit na ang araw ng mga puso, ibinahagi rin ni Dingdong ang magiging celebration nila ni Yan. Yan at ang good news pa niyang hatid sa mga tumututok sa Family Feud, ichichika ni Aubrey Carampel. Mula 2025 hanggang ngayong 2026, fully booked pa rin si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Patuloy pa rin kasing napapanood si Dingdong mula Lunes hanggang Biyernes bilang host ng nangungunang Kapuso game show na Family Feud. This February, bukod sa saya at kulitan, isi-celebrate rin ng Family Feud ang buwan ng pagmamahalan. Yung guess more, win more, nako hindi lang sa time slot na ito. Makikita at may chance silang manalo all throughout the day dito sa GMA. So abangan niya yan. Tapos, magkakaroon tayo ng on-ground presence. So, bibisita tayo sa mga schools. We will also have mga game nights sa mga bars, sa mga restaurants, Family Feud game night. And speaking of love, spotted si Dingdong kasama ang misis na si Marian Rivera nitong weekend sa Sinulog Festival sa Cebu. Trending pa nga ang ipinost ni Dingdong na video niyan habang sumasayaw sa float. Sobrang nag-enjoy kami sa Sinulog and nagpapasalamat kami dahil siyempre na-experience namin ulit yun. Ang tagal kong huling na-experience siguro before pandemic pa. Si Maria naman, mas matagal pa siguro, dekada na. Isipin mo, 5 oras siyang nagsasayaw doon. Ako,
Sinubukan ko rin makisabay, pero siyempre, iba talaga yung enjoyment niya sa pagsasayaw. Nang tanungin naman ang kanilang Valentine's plan, sabi ni Dong, simple and nothing fancy raw ang kanilang magiging celebration. Kamakailan nag-celebrate rin ang Dong yan ng kanilang 11th wedding anniversary. Simple lang, nagsama lang kami, kasama ng mga kaibigan, kasama ng pamilya. And nandun kami sa Palawan. Bawat taon ay isang napakahalagang milestone para sa amin. Very soon naman ay magbabalik serye na rin si Ding Dong sa inaabangang Kapuso Prime series na The Master Cutter. Tuloy-tuloy na nga raw ang kanilang taping and bonding sa set, nakita naman sa mga ipinopost nilang content sa kanilang social media accounts. Kabilang sa mga makakasama ni Dong, sina Max Collins, Paolo Contes, Joe Berry at ang ex-PBB housemates na sina Shuve Etrata at Charlie Fleming. Malaki kasi yung cast namin. Ang dami namin, kaya ang saya. Bawat taping, ito siyempre may kanya-kanya kaming mga TikTok entries, di ba? Okay, ang saya lang. Good vibes. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.